Dalawang representative na mga mortal at gods na si Beelzebub at Nikola Tesla na sa bingit na ng kamatayan ng kanilang mga buhay dahil sa intense na pinapakita nilang dalawa sa nagaganap na paglalaban. Yo di senpai ko, bali ayan lang yung mainit-init na tatalakay natin ngayon sa chapter 75 na pinamagatang Towards the Future. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating other social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous video. Sa nakaraang kabanata nga ay natuklasan natin yung massive distraction na ginawa ng Lord of Lies na tinatawag na Chaos. Nagawa nga nito masira ang stage na pinaglalabanan ng Ragnarok at mabigyan ng malubhang pinsala si Nikola Tesla at ang kanyang robotic suit. Meanwhile, ang Lord of Lies na creator ng powerful attack na si Beelzebub ay hindi rin nakaligtas sa massive explosion. Nakareceive nga rin siya ng severe damage. Pagkatapos nga iyon ay nagkaroon ng unting flashback sa nakaraan ni Nikola Tesla. Dito nga natin nalaman kung sino ang nag-udyok sa kanyang maging isang greatest scientist of all time. Walang iba kundi ang kanyang nakakatandang kapatid na si Dane Tesla. Pero sa kasamang palad nga ay nagkaroon ng hindi inaasahan na trahedya na nagwakas sa buhay na kapatid ni Nikola Tesla. Naging emosyonal nga ang batang Nikola Tesla sa mga nangyari. Kaya pinangako niya sa kanyang nakakatandang kapatid na ipagpapatuloy niya ang sinimulan nito at papalawakin ang kanyang kaalaman sa siyensya ng science. Sa current chapter nga na ito na ating tatalakayin, makikita natin ang mortal na sinisigaw ang pangalan ni Nikola Tesla. Pinika pa nga nila na huwag magpapatalo ang Child of Light. Mapapansin naman natin ang dalawang representative na naghihintay lang kung sino ang unang aatake sa kanilang dalawa. Unang lumusob na nga ang Child of Light para mag-attempt ng pagsuntok sa Lord of Lies. Kung ating mapapansin nga mga kaibigan na muling bumalik ang Gematria Zone ni Nikola Tesla, yung parang square na kuryente na nakapalibot sa stage ng Ragnarok. Panandalian nga itong nawala dahil sa atake ni Beelzebub na Chaos. Ngayong nabalik na ito ng Child of Light, ay magkakaroon na siya ng pagkakataon para manipulahin ulit ang gravity na nasasakop ng Gematria Zone. Kaya kung inyong makikita sa panel na ito ay bumulusok na napakabilis si Nikola Tesla at pinasigsag niya ang kanyang paggala papalapit sa Lord of Lies. Hindi nga nagpatinag si Beelzebub kaya ginamit niya ang kanyang Apophis Staff para pigilan si Nikola sa binabalak nitong atake. At ay nga mga kaibigan na tamaan lang ng Child of Light ang Apophis Staff ni Beelzebub. Kaya't lumundag siya papalayo para magsagawa ulit ng pag-atake. Pero this time ay kakaiba dahil umikot na napakabilis si Nikola sa harapan ni Beelzebub para malito ito. At biglang sinopresa ang Lord of Light sa isang right hand punch. Napansin nga ito muli ni Beelzebub kaya niyuko niya kanyang ulo para makaiwas sa pagsuntok ng Child of Light. Nung nakita nga ni Beelzebub yung pagkakataon para umatake ay hindi na siya nag-atubili at nagpakawala na lang bigla ng slashing attack na nanggagaling sa kanyang Apophis Staff. Kaya't yung ginawa ni Nikola Tesla gamit ang kanyang robotic suit na kayang manipulahin ng gravity sa tulong ng Gematria Zone ay pinadyak niya ang kanyang paa papalayo para makaiwas sa atake ng Lord of Lies. Dito nga mga senpai, kung mapansin natin na grabe yung reflexes at bilis ng Child of Light na kahit magkadikit sila ni Beelzebub ay naggawa nitong umiwas in just milliseconds. Basically ay napaka-helpful talaga ng Gematria Zone ni Nikola dahil nakakapag-perform siya ng Tesla step para kumilos ng malaya na may instant na bilis. Kung wala nga ito ay possible na tapos na talaga yung paglalaban nilang dalawa ni Beelzebub. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Adamas na litong-lito. Winika nga nito na kung ano ba daw ang ginagawa ni Beelzebub. Bakit ayaw ba daw nitong gamitin muli ang Chaos Attack para matapos agad ang paglalaban? Sumagot naman si Zeus at nagsabing hindi. Dahil kung ating mapansin yung katawan ni Beelzebub ay hindi na kaya mag-perform muli ng Chaos Attack. Dagdag pa dito na hindi rin ligtas ang creator ng attack na ito dahil ma-receive niya rin yung pinsalang papakawalan niya. Kumbaga isa itong suicide attack na kahit ikaw yung creator ay madadamay ka rin. Nung nalaman nga ito ni Adamas ay buong lakas niyang sinigaw ang pangalan ni Beelzebub at sinabing tapusin na agad ang paglalaban. At sa sumunod na panel ay makikita natin nag-uusap ang magkapatid na si Hermes at Ares. Winika nga ni Ares kung paano na lang daw kung gagamitin ni Nikola Tesla ang Tesla Warp kung saan ay nagkakaroon ng Child of Light ng instantaneous movement na mapunta sa ibang lokasyon. Yung iniisip nga ni Ares na possible na mag-surprise attack si Nikola Tesla sa atake na yon na pwedeng tumapos sa buhay ni Beelzebub. Nag-disagree nga si Hermes sa sinabi ni Ares
Dahil ang Tesla Warp nga daw ay nasasagawa ng may gap sa kanyang target, so meaning ay need ng distansya ng Child of Light para ma-perform ito. Pero sa case na nagaganap sa paglalaban ay kabisado na ng Lord of Lights kung paano ito isinasagawa ni Nikola. Lalo't alam rin ni Beelzebub na isang beses na lang itong magagamit ni Nikola Tesla. Kaya't for sure na pag-iisipan talaga ito ng Child of Light para hindi masayang yung Super Tesla Coil niya. Kasi mga kaibigan, once na fully consume na ito ng Child of Light, may possible na kusang mag-self-destruct ang divine weapon niyang robotic suit na pwede magsanay sa kanyang pagkatalo. Kumbaga ang gagawin ni Nikola ay masusing pagpaplano para ma-perform muli ang Tesla Warp na may attacking kayang mag-one hit sa kanyang katunggali. So mabalik tayo sa nagaganap na paglalaban. Kung mapansin nga natin sa panel na ito mga senpai ay hindi pinabayaan ni Beelzebub lumayo si Nikola Tesla ng distansya sa kanya. At sinasabayan niya ito sa every attack ng Child of Light. Muli nga nag-attempt ng pagsuntok ang Child of Light gamit ang kanyang kanang kamay. Ginamit nga ni Beelzebub ang kanyang Apophis Staff para pigilan ang pagsuntok ni Nikola. Nung nagkaroon nga na pagkakataon na hindi nalalayo ang distansya ng Child of Light kay Beelzebub, ay nagcast ng magic si Beelzebub sa kanyang kanang kamay para magsagawa ng patras na atake kay Nikola Tesla. At ayun na nga mga kaibigan, na tiyempohan ng Lord of Lights matamaan si Nikola sa bandang balikat nito na nagsani sa pagkakaatras ng Child of Light. Pero biglang may napansin si Nikola Tesla na kakaiba dahil ang kanyang robotic suit ay lumapag sa lupa o hindi nakakalipad. So basically, ang Tesla step na pineperform ni Nikola Tesla para makagalaw na mabilis ay hindi niya na magagamit. Hindi nga makapaniwala ang Child of Light dahil sa simple pag-atake ni Beelzebub ay nagawa nito patigilin ang paggamit niya ng Tesla step. Malaking suliranin nga ang kinakaharap ng Child of Light dahil ang inaasahan niya sanang isa sa kanyang mga abilidad para matalo si Beelzebub ay nawala pa. Kaya't wala na siyang magagawa kung hindi labanan si Beelzebub sa normal niyang bilis. At sa panel nga na ito mga kaibigan, si Beelzebub naman ang unang lumusob para atakin si Nikola Tesla. Winika nga ng Lord of Lights kung hindi niya nga daw yun ginawa ay lalong mas mahihirapan siyang talunin si Nikola Tesla. Ginamit nga ni Beelzebub ang kanyang Apophis Staff para magsagawa ng patras o patusok na pag-atake. Pero bigla na lang may nag-interrupt kay Beelzebub na nagpahinto sa kanyang momentum sa paggalaw. At ito pala yung tattoo na kinas ni Lilith sa dibdib ni Beelzebub, na nakakaramdam kung nasa sitwasyon na si Beelzebub na napapalapit sa kamatayan. Winika nga ni Beelzebub na hindi naman daw niya papatayin ang kanyang sarili. Kung hindi ay i-offer niya ito sa nagaganap na kompetisyon. At doon nga mga kaibigan ay tinawag ni Beelzebub ang kanyang pag-atake na Prayers of Darkness, kung saan ay ina-amplify ni Beelzebub ang kanyang isang isinagawang patras na atake into many vibration attack. Yet possible talagang maiwasan ang ganitong klaseng atake. At yung winika na lang ng Child of Light na hindi siya makakatakas sa atake ni Beelzebub. Kaya't naglan talaga ito ng direct hit sa Child of Light. Even nga ang Gematria ni Nikola Tesla ay nawala rin sa isinagawang pag-atake ni Beelzebub. At ayun na nga mga kaibigan, nakasurvive ang Child of Light sa atake na yon. Pero suddenly o sa kasamaang palad ay nagkaroon ng severe damage ang robotic suit ni Nikola Tesla. Bali sa larawan na ito natin makikita na almost mawala ng robotic suit ng Child of Light. Nung mapansin nga ito ng mga mortal ay nawalan na lang sila ng pag-asa at umiyak na lang. Dahil nakikita nila ang kanilang representative na nasa bingit na nakamatayan. Pero sa hindi inaasahan nga mga kaibigan, ay biglang sumigaw ang Child of Light at buong lakas nitong sinabi na nakakamangha ang ginawa ni Beelzebub. According pa sa kanya na isang atake lang ang ginawa ng Lord of Lights, pero nag-create nga daw ito ng hindi mabilang na vibration attack. Kaya para sa kanya, isasama niya ito sa kanyang pananaliksik, ang pagtuklas sa kakaibang atake ng Lord of Lights. Nagulat naman ang ibang manonood na mortal dahil nakita nilang nakangiti si Nikola Tesla, na animoy parang walang iniinda na sakit sa isinagawang pag-atake ni Beelzebub. Kaya't natawa na lang yung ibang kasama ni Nikola na mga scientists dahil nakikita nila ang personalidad ng Child of Light sa pagkaumaling nito sa mga makabagong pagtuklas. Kaya't mas lalo pa nilang iniidolo si Nikola Tesla dahil ang bokabularyo ng pagsuko ay wala sa kanyang katauhan. Kumbaga mas lalong nabuhayan ng mga mortal na manonood dahil nakikita nila ang kanilang representative na masaya sa kanyang ginagawa na walang bahid na pagkawalan ng pag-asa sa mga nangyayari. Kaya't malaki ang tiwala nila na makakaya ni Nikola Tesla mapanalo ang paglalaban na ito dahil sa determinasyon na pinapakita niya. At doon nga mga kaibigan ay laking gulat ng Lord of Lights na mag-release ng kuryente ang Child of Light na nanggagaling sa kanyang Super Tesla Coil sa bandang dibdib na nagpaliwanag sa buong arena. At sinabi ng Child of Light ang katagang magsama-sama tayo patungo sa hinaharap.
at doon matatapos ang chapter 75 ng Record of Ragnarok. Grabe, as in grabe talaga yung pinapakitang determinasyon ng Child of Light sa paglalaban na ito, na even hindi niya na magamit ang Tesla Step na nagbibigay sana sa kanya ng advantage sa paglalaban, ay hindi pa rin ito nawalan ng pag-asa. Ghostman Prince ang representative ng mga gods dahil nakita niya ang weakness spot ng Child of Light para mapigilan ito sa pagdominate sa kanilang pagdiduelo. Mainit-init nga ang chapter 76 mga kaibigan dahil dito natin masasaksihan kung sino ang mananalo sa paglalaban ng 8th round ng Ragnarok. Kaya stay tuned lang mga senpai, paalam!